Dear Mears, nakalatag sa mahabang table sa nagsisilbing library sa bahay na yon ay mga larawan ng mga taong suspect at involved sa kaso ni Rafe, kasama mga diaryong nagbalitang patay na ang negosyante at scientist na namatay ito sa tama ng bala ng mga bumaril dito nang nagdaang gabi sa restaurant kung saan ito nagdi-dinner kasama ang isang babae. Mehan has fully recovered. Don't worry about her. Nag-aalala siya sa'yo dahil bago ang lahat ng ito sa'yo. But I told her, you're handling things fine. Ang sabi ni Roy kay Rafe nang kumustahin nito ang babae. Hindi tinangka ni Axel na tumingin dito dahil baka mahalata nito ang selos na agad na sumalakay sa kanyang dibdib. Knowing it was irrational, but still was not able to control it. Pero pagkatapos ng ilang sandali, kinorner siya nito sa may bintana. Ito sa business meeting. Kasama niya dapat ang boyfriend niya because I wanted to order gadgets for my employees for Christmas. But her boyfriend got tied up kaya kami na lang ang nag-dinner. It wasn't like a date. It's fine. Nakangiting sabi niya. Suddenly, happy, tumingin siya rito. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Sumulyap ito sa likodan niya. Saka nahihiyang umiti sa kanya. Tayo na ngayon, hindi ba? Tayo na? Nahihiyang bulong nito. Mahina siyang tumawa. Axel, answer me or I'll kiss you right here. Banta nito. Yes. Sagot niya agad. Hindi niya alam kung nakahalata na ang kanilang mga kasama pero hindi na siya magtatangka kung sakaling bistado na nga sila. Nung ang mga ito ang nasa hot seat, one look at them or just a moment of hearing their voices on the line and she knew. She laughed and she enjoyed those moments when they bumbled like idiots because they were so much in love. Ngayon, siya ang nasa hot seat at gusto niyang magtago. Natatakot na ipalasap ng mga ito sa kanya ang mga ginawa niya noon sa mga ito dahil sa matinding excitement. Nakahalata siya na bistado na nga sila ni Rafe nang sa sumunod na oras ay may dumating pang ibang mga sasakyan sa bahay. There was Trisha, Gracia, and Mariana. At humabol pa si Natalie pero hindi kasama mga bata. Nagumpukan ng mga ito sa salas na animoy nasa labas ng isang operation room, nagbibigay ng moral support. She was so embarrassed and she didn't know how to hide it. Naglabas ng merienda si Aling Marie at Mang Larry sa pool, e sa administrasyon ni Natalie na umaktong hostess pagkadating nito. Hinila siya nito roon para makapagtrabaho raw at makapagplano ng tahimik ang mga lalaki sa library. Pero nanghahaba na naman ang leeg ni Gracia sa pagtanaw-tunong sa bahay para makita si Rafe na hindi pa rin lumalabas ng library. What are you doing? Tanong niya rito. Hindi na napigilang matawa. So kung makita ang lalaki magliligtas sa'yo sa pagiging matandang dalaga. Hindi pa ako matandang dalaga. Sambit niya habang tumatawa si Trisha. Ang klaro ng sabi ko. Magliligtas sa'yo, pero malapit na. Nakangisi nitong tudyo. Sino nagsabi sa inyo? Tanong niya rito. Tinuro ni Mariana si Trisha. Nagkibit-balikat naman si Natalie, na ibig sabihin ay ang magaling nitong asawa. Nasa control room ako kaninang umaga, nagdadala ng kape sa mga pagod na agents. Pagbaboluntaryo naman ni Gracia. Nang mabulabog kami ng feedback ng Mike sa You didn't, horrified na sabi niya. Nakangiwi si Gracia. Hinanap ko si Sinambag, si Mr. Gonzaga kaninang umaga, parte ng surveillance niya. Alam mo na, sobrang tahimik sa kanyang room at nagpanik sila. Binuhay ang mga bag sa lahat ng mga parte ng kabayan. Sa room na ginagamit mo kami nakuha ng feedback at yun na nga ang narinig. Pinatay niya agad. Nakatakip na ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Oh my God! Don't worry about it. Namutla siya habang nakatingin dito. It wasn't so bad. Sympathetic na nito. Parang ganito lang, sabi naman ni Mariana habang natatawang ibinaba ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa. Narinig nila ang mga ungol nila Rafe doon. Horrified siyang nakinig. Turn it into a ringtone? Mariana! Saway naman ni Natalie. Tatawa-tawa ang babae. I'm a reporter, okay? I couldn't help it, but don't worry. Chief warned everyone that if he ever catch anyone having this on their phones, they'd be suspended for a month. Walang meron ito kundi ako.
Bag erased it entirely from the system and he only let me record so you'll hear. Then delete it, she growled. You did it, girl, para sigurado ka. Mas malakas na ngayon ang tawa nito. Nagmamadaling binura niya ang sound clip mula sa cellphone nito. Saka niya ibinalik iyon sa ibabaw ng mesa. Pakaramdam niya ibabagsak ang buong langit sa kanya dahil sa pagkapahiya. Lumipas sa maghapon sa pagmamatyag sa anumang developments habang pinag-uusapan nila ang pinakamabuting gawin para sa misyong iyon. May agent na nagdi-disguise na kontak ng mastermind ng attempted killings kay Rafi na nasa kustodiya kami ang plaster, makeup at iba pang magic props ni Agent Red. 2 oras na lamang bago nakatak ng pakikipagtagpo nito roon nang hindi makatiis sa sinabi ni Axel sa team ang kanyang idea. You'll need my help. I can get closest to their table while in disguise. Remember Macau? Paalala niya. She had played a prostitute in a high-class bar in a famous tourist hotel. There while they spied its rendezvous between a gun dealer and a black market trader. Kamag-anak ng isang kilalang politiko ang dealer. Nakilala niya sa gilid ng kanyang mga mata na napalingon sa kanya si Rafi. Hindi na niya kailangan pumihit pa rito para makitang nakakunot ang noo nito. The meeting place this time was a bar in a seedy part of Malate. Maraming pimps at prostitutes sa lugar na iyon at isa siyang babae. Limited characters to play. Wala nang choice kung tutuusin. Tumingin sa kanya si Chief, who had blessed arrived a few minutes after the revelation by the pool, forcing her to act professional with the others. He could evoke that in people. Pero pagkatapos sa mission, malamang na magwala siya sa control room. Tumango ito. Gasha can play the pimp. Excuse me, sabi ni Rafi. What pimp? Nakagat niya ang kanyang dila sa pagsingit ni Rafi. Huwag kang mag-alala, Rafi, sabi ni Gracia or Agent Gracio sa lalaki. Kung ako ang bantay ni Axel, walang makakalapit sa kanya o makapagbabaso sa kanya, sinisiguro ko sa'yo. She's going to be Hindi magawang sabihin ni Rafi ang salita. I've done it before and I was safe. Hindi ako nag-iisa sa mga mission ko sa field, Rafi. Hindi ako pababayaan ng team. Sandali itong tumitig sa kanya bago nito ibinalik ang tingin kay Rico. I understand that I don't know a lot about how you operate so I'm going to be quiet. Isa lang hinihiling ko. I want to be there too. Sa malapit kong dadalhin yung van ang ginamit nyo kagabi. We'll put a spot for you. Anin ni Rico dito sa nangakong tinig. Tahimik na muling umupo si Rafi but he still looked tense. Miranda was there with Reda to prepare the agents for their disguises. Dahil tapos na ang mga ito sa magpanggap na kontakman, nasa kasalukuyan ni nastabi ni Static at Bug na nakaset up na computer at voice modulator system at pinapractice ang panggagaya sa tinig ng tunay na kontak. Siya naman ang inayusan ng mga ito. They made her wear skimpy red dress that showed all the curves of her body, applied thick makeup on her face and things within her. Then, we wore cheap trinkets and she sprayed cheap perfume. Nang matapos yun, ikinabit ni Bag ang napakaliit na microtransmitter sa kanyang tainga. Mayroon ding hidden micro-video camera sa isang bracelet na suot niya. Sa kanan niyang bisig, isa iyon sa mag-fill ng mga perimeter videos balik sa headquarters at sa computers na nasa van sa labas ng bar. Ang iba ay nasa ibang gadgets na dala ng 2 agents pa na nasa paligid. At ang huli, pero mga importante rin ay ang malit na tranquilizer gun na nakatago sa ilalim ng kanyang wed sandals at ang lipstick na yung gamit na ang ilalim ay nagtataglay ng malit at disposable na stunner. Their firepower was an Agent Gracious bigger from bulky get-up. Mula nung maging agent ng Black Bureau, praktisado na ito sa paggamit ng mga baril. Natapos ang preparasyon at dumidilim na, handa na silang umalis. Piniprepare ni Agent Ops sa kanya mga moves habang papalabas at sila sa library. Sa kabila ng kanya pagbibigay ng focus sa co-agent, ramdam na niya kung kailan siya nakita ni Rafi kahit hindi siya nakatingin dito. Hiwalay sila ng sasakyan gagamitin patungo sa Malate pero nakita niya ang mga matigas na ekspresyon sa mukha nito nung kausap nito si Tred malapit sa van na parang may inirereklamo ito rito. Ayun na nga ang kinatatakutan niya na hindi nito matanggap ang kanyang propesyon at ang mga nakatakda niyang gawin sa ngalan ng trabaho. Madali para sa lalaki ang sabihing nauunawaan nitong isa siyang matapang na babae
at naunawaan nito ang kanyang inclinations. Pero para sa mga lalaki, mahirap yung gawin. It took her father a while to adjust gayong matagal nitong inihanda ang sarili bago nito ipinalam sa kanya ang tungkol sa Black Bureau. We will be able to get through this. Or would she be forced to choose? Alam niyang magiging mahirap at masakit para sa kanyang pumili. Napakatahimik mo, sabi sa kanya ni Gracia habang magkatabi sila sa kotse at nagbabiyahe patungo sa kanilang destinasyon. Gracia, paano kung ito na ang huli kong misyon? Tanong niya rito. Tinapik siya nito sa balikat. Alam mo na darating ang araw na harapin mo ito. Kung totoong mahal mo siya, huwag kang matakot sumubok. Pinaghihirapan talaga yan. Hindi pwedeng basta-basta lamang. Kala ng marami, puro damdamin lang yun pero alam nating hindi yun totoo. Alam nating hindi nakasalalay lamang sa magic o sa tadhana ang kaligayahan natin bilang tao. Nagawa mo na ang lahat para kay Chameleon. Bigyan mo na ng panahon si Axel Ramos. Tumingin siya rito. Mamimiss ko si Chameleon. Sus, tuluyan na siya nitong inakbayan. Hindi ka naman namin iiwan kahit ano pa mangyari. Pareho silang umiti at dahil sa mga sanitalin to, mas magaan na ang kanyang dibdib nang dumating sila sa location. Bastos na mga salita at mura, maharot na tugtog at patay sinding mga ilaw ang atmosfera sa ganoong mga lugar. Saan mang sulok tumingin si Axel, nakikita niya ang pag-aalok ng laman, ang pagbebenta ng laman at ang paggamit sa laman. Sa lugar na iyon, may excuse ang sinimulan sa ilabas ang mga ugaling magaspang sa regular at atmosfera. Sa lugar na iyon, hindi uso ang matinong pag-uusap. Chameleon and Gracious played their parts very well. Ilang customers lang ang lumapit at nakipag-areglo ng presyo kay Gracia para sa kanya, pero walang tinanggap ang magpapanggap na bugaw. Hindi pa dumarating ang katatagpuin ng magpapanggap na contact. He was late. Nag-aalala nakatingin siya sa kanyang relo. Halos kalahating oras nang late ang kanilang hinihintay. Nagiging makulit na rin ang isang customer na pabalik-balik at nagpipilit na kunin siya. Hindi ka ba makaintindi? Meron na nagbayad para sa kanya ngayong gabi. Hinihintay na lamang namin siya, ang sabi ni Gracia. Hindi yata totoo yan. Sinabi ko naman na magbabayad ako kahit magkano para sa kanya eh. Magkano ba yung binayad nung hinihintay nyo at dodoblehin ko pa? Bayad na siya at hindi na kami pwedeng umurong. Ayaw na yata. Bakit wala pa? Kanina pa kayo rito. Pwede ba? Narito na ako. Sabay sila ni Gracia na napatingin sa nagsalitang pamilyar na tinig. Napatanga siya rito, si Rafe. Naka-disguise din. Naka-casual polo shirt ito at faded pants pero may bigote ito. Manipis sa balbas at mas malagong buhok. Hindi lamang iyon, may salamin din ito sa mga mata at bahagyang pinakapal ang mga kilay nito. Kung hindi niya nakilala agad ang boses ito, hindi niya ito masisino. Ngumiti siya. Ang tagal mo naman, Papa. Muntik na akong kumuha ng iba. Umupo ito sa tabi niya at agad siyang naakbayan. Saka ito tumingin sa lalaking kanina pa nangungulit. May problema ba, pre? Halatang disappointed, hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, ay napapailing na lamang na tumulikod iyon at lumayo. Hay, salamat. Ang kulit nun. Medyo nakainom na rin kaya yumayabang na, ang sabi ni Gracia. Tumingin ito sa kanila. Bagya pa rin siyang gulat at hindi siya makapagsalita. Ngumisi ang babae. Tamang-tama ang dating ng backup. Pero bakit ikaw? Tanong nito sa mahinang tinig. Kinukumbinsi ko si Ops na mas makabubuting ako na lang sa halip na si Rourke. Kung kilala ko ang hinihintay natin, ma-identify ko agad siya nang hindi niya ako makikilala. Mahina nitong sagot, malapit sa kanyang tenga habang kunwari inaamoy nito ang kanyang buhok. Are you okay? Alam niyang siya ang tinatanong nito. Tumango siya habang binigyan ito ng malanding ngiti. I told you, I can take care of myself. Hindi na siya sinabing handa siyang pagalitan si Ops sa pagpayag nitong mabago ang plano dahil kapag nagkaroon ng enforcement event, hindi niya alam kung marunong si Rafe na magtanggol sa sarili nito. Hindi rin niya alam kung paano ma-appreciate nito kung siya ang magtatanggal dito. Sa wakas, ay dumating na ang sandaling kanilang pinaghihintay nang may matangkad na lalaking tumigil sa table na kinuupuan ng kanilang agent com contact. May sinabi ito rito na pick up ng micro transmitter na nasa mesa at narinig ng lahat ng agents.
Humihingi ng paumanhin ng lalaki sa pagkaantala nito bago ito umupo sa isang mga silya doon. Nanigas si Rafe, saka pasimpleng tumingin sa direksyon ng mesa. Kilala mo? Pabulong niyan tanong dito. Nakabitin ang kanyang hininga nang pasimple siyang sumulyap sa mesa. My God! Sambit niya kapag nakilala rin siya kasi ng lalaki. Ang pinsan ni Rafe na si Poncho. Tahimik ang mga radios ng mga agents habang nakikinig sa malinaw na usapan ng bogus contact at ni Poncho. The agent was superb as he talked and acted like the real contact with the mastermind until Poncho took the money off of the inside pocket of his jacket. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya sinilip ng agent nila ang laman ng nakatuping Manila envelope bago ito tumango. Mabilis na nagpaalam si Poncho. He was picked out outside the bar when he was getting back to his car. From that moment, the case would be transferred to the NBI. Si Chief ang contact nito sa agency na iyon ang mag-aasikaso ng lahat. Magkasama na sila ni Rafe na sumakay sa kotse patungo sa headquarters kung saan magde-debrief ang mga agents. Si Gracia ang nagmaneho habang sinamahan naman niya sa backseat ang nobyo. Hindi ito makapaniwala na nagawa yun ng pinsan nito. Kilala mo siya, he's almost like me. He only wants to study and study. Hindi ko akalain kaya niya akong ipapatay. Ano kayang rason? Well, found out soon enough, Rafe. Sabi niya rito. Niyakap niya ito dahil hindi niya alam kung ano sasabihin para maabswelto ang imahe ng pinsan nito. Alam niyang wala siyang masasabi para gawin iyon. Galit siya kay Poncho dahil sa ginawa nito. Kung nagtagumpay ang mga kriminal na iyon sa pagpatay kay Rafe ng nagdaang gabi, hindi niya ito mapapatawad.